Ayan, nagagawa naman tayo ng beef mami since nakagawa tayo ng pares ng isang araw kahapon. So ito request na beef mami. Right, unang-una guys, gagawa tayo ng pangsabaw. Ayan, unang-una yan yung carrot, may celery, may onion. So is-wrap chop lang natin yan. Yan pa lahat ng gulay na yan. So ang tawag natin dyan, merpua, yung tatlong combination na yan. Okay. Yan, celery. Actually, merpua is we are using white onion. Pero red onion lang meron ako sa bahay. Okay na yan. So, normal lang naman yan. Okay, and then, pagka i-slice natin ng mga gulay-gulay na yan, maglagay tayo ng mantika sa isang kawali. Ngayon, igigisa muna natin yan o isi-seared natin yung yung mga buto-buto na may laman. Okay, so itong paggawa ng stocks natin o paggawa ng sabaw ng mami. Yan, iginisa-gisa ko muna siya hanggang maging golden brown lahat ng side niya. Okay, pagkatapos niya, saka po natin ilalagay yung ating mga gulay o merpua natin. Yan, so kailangan po na medyo burn ng konti yung beef. Okay, yan, lagay ng merpua. Yung tatlong combination ng gulay na yan. Ginisa natin ng konti din. Saka natin ngayon, lalagyan natin siya ng sabaw. Okay, damihan nyo ng sabaw, walang problema. Importante po ipakukuluan natin yan ng at least 4 hours. Okay, so yan, pakuluan natin. And then pagka nag-reach na po yung nilagyan pa natin ng bay leaf, ng black pepper. Okay, yung buong black pepper. Okay, pero hindi pa natin nilalagyan ng salt yan, mamaya na. Okay, pagkakulo po, tanggalin natin yung impurities. Okay, pagtanggal natin ng impurities. So ito naman ang diskarte sa paggawa ng ng itlog. Okay, so 30 minutes boiling 'yan. After ng 30 minutes guys, make sure na may naka-reading malamig na tubig. Ibabad nyo po kaagad yung itlog para mabilis po siyang balatan. Okay, at saka po huwag nyo pong pababayaan na mainit siya dahil nagkakaroon siya ng green color yung egg yolk niya. Yung dilaw niya nagiging itim-itim dahil nga sa sobrang init ng itlog na hindi naman napapalamig. Tingnan niyo po guys, after mapalamig yan, ang bilis lang pong balatan. So kailangan malamig na tubig, ibabad yan ilang minuto hanggang sa lumamig totally yung itlog. Sa kanyang balatan, napakalayon po ang pinaka-discarding, pinakamabilis na balatan yung egg. Ayan napaka-easy lang po. Yung pong diskarte sa paglaga ng itlog, 30 minutes, soak sa cold water, and then balatan after mga few minutes. And then sa gulay naman, yung mga gulay na inilalagay po natin sa ating mami. So pag binalunch po natin guys, o pinipray natin ng advance, kailangan natin isok din yan sa malamig na tubig para mag-maintain pa rin yung color. Yan yung technique dyan. Okay? And then, yan, mag-blanch din tayo ng noodles. Okay? So after 4 hours natin pinakulan yung gulay o yung ating stock. So yan, sineparate na natin yung sabaw, tapos sinala yung mga ilang perasong gulay, and then hinaluan ng tubig, tapos saka po natin yung tinimplahan ng salt, black pepper, and patis. So yan, ready na po yung ating pansabaw. So pakukuluan na po natin yan, initin na po natin yan, and then yan na po yung ating sabaw. Alright, so ipiplatings na natin po yan. Yan yung noodles, tapos lagyan natin ng boiled egg, dalawang boiled egg o isa, depende po sa inyo yan. Tapos lagyan natin yung gulay, kung anong gulay meron kayo dyan. Chinese cabbage, ako ginamit ko meron kasi ditong bok choy, kaya yun ang ginamit ko. Tapos yung pong niluto natin guys na pares, yung beef pares na yan, yan yung beef na nilalagay natin sa mami. Okay, yung pagluto ng beef pares, nasa link po yan, nasa link ng video ito. Ayan, and then ngayon lalagyan po natin yan ng spring onion at saka fried garlic sa toppings. Okay, nilagyan po yan ng fried garlic sa toppings. Pagkatapos, lagay na po natin yung ating sabaw. Actually, yung sabaw po natin guys, yung ginamit nating stocks yung pinakuluan ng matagal. Okay, so isa-serve nyo po yan ng mainit na mainit. Yan, actually napakasarap po niyang recipe na yan guys. Try nyo, pambenta pag negosyo nyo dyan sa harapan ng bahay nyo, kung ano man yung negosyo nyo. Okay, salamat!